Hello, hello, Virgo Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kumusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Diretso na po tayo sa inyong komprehensibo, detalyado at talaga namang hindi bitin na weekly reading dito po sa ating channel for July 7 to 13. Nako Virgo, sa second week na tayo ng July. Ano kaya naghihintay sa ating kapalaran mga kapwa ko Virgo? Ako po ay September 18. Kailan po ang inyong birthday? Comment down below. And pag-usapan natin today, kwentuhan lang tayo as usual ng mga bagay na dapat nating abangan, dapat nating tutukan at dapat nating iwasan probably para sa linggong ito para talagang successful tayo patawid ng buong July. So Virgo, tulad na kagawian ha, this is a general reading, so kunin mo lang yung mga resonate ka and leave the rest. Yung pong ibang bagay at ibang impormasyon ay para po sa mga kapwa natin Virgo yun na ibang Virgo dyan na yun yung talagang information na kailangan nilang makuha this time. So use your intuition Virgo. Yung intuition mo regalo yan sa'yo ng iyong spirit guides para malaman mo yung akmang messages na kaloob nila sa'yo sa ating reading for today. So Virgo, meron tayong isa pang tanong, isang sagot later ha at the end of our reading. Tulad na kagawian, isang tanong mo, mamaya sasagutin ko, pero sa isip lang, wag mo isusulat sa baba, sa isip lang. We will answer that later. Okay po? So Virgo, thank you again for all of your donations po ha, saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Thank you po for your generosity, kindness. Isa po kayo sa mga biggest supporters ko po dito sa ating channel. And yan lang po ang tanging paraan para supportahan po tayo every time na meron tayong free weekly reading for Virgo. So thank you po again for not skipping the ads. So Virgo, ano naghihintay sa ating lahat this July 7 to 13? Inhale. And exhale. At the center of your reading, you have the Page of Wands. Beautiful. In the area of what you want, you have the Moon card. Yes. In the area of what you need, you have the Page of Swords. Beautiful. In the area of what's affecting your current energy, you have the Page of Cups. Interesting. In the area of your near future, you have the Ten of Pentacles. Wow, lovely. Napakaganda. In the area of your challenge for the week, you have the Justice card. Yes, napakaganda. In the area of your fortune, you have the Wheel of Fortune. Wow, napakamaswerteng ligong ito. For all of us, congratulations. In the area of your divine advice, you have the Strength card. Yes, napakaganda. And your outcome for the week, ano kaya ito Virgo, pag-usapan natin later. Sabay-sabay ito siyang bubuksan at the end of our reading. So, bago natin basahin in full detail mode ang bawat cards mo for the week, alamin mo natin kung ano lingering energy mo in your background na makatulong sa'yo, sa ating lahat, para lagpasan na bawat aspeto na ito sa ating buhay sa linggong ito. You have the Judgment card. Yes, this week Virgo, July 7 to 13, it's all about us being awakened. Pagkagising, pagkatuto, and also yung parang moment, ganun. Parang we're gonna realize something better this time na actionan natin. This is a call for action ha. So Virgo, this week magkakaroon ka ng maraming mga signs or synchronicities, mga angel numbers dyan. O kaya kapag nakapanood ka sa Facebook o nakabasa ka sa Instagram or any social media accounts mo ng mga quotable quotes, tapos bigla ka maapektuhan. That is your sign from the spirit guides giving you a hint or a message na kailangan mo daw pakinggan at isabuhay at isapuso o kaya aksyonan for the week. Okay? This week, there will be a lot of parang spiritual blessing para sa iyo na para maunawaan mo daw yung mga bagay-bagay in a deeper, better way. And talaga namang marami kang pagising, whether halimbawa meron ka palang marirealize sa trabaho, dapat pala ganito ginagawa ko, dapat pala ganyan. So parang meron mga light bulb moment ka this week, okay? Pwede rin may matututunan ka tungkol sa iyong relasyon, baka kaya pala ganun siya sa akin kasi ganito pala ginagawa ko. Kaya pala ganito nangyari because ganun siya. So may mga marirealize ka and you have to take action on this. You have to tapatan din ng kaukulang action yung mga marirealize mo, mga madidiscover mo about something in your life this week. Naririnig ko, Virgo, that kung ano man itong marirealize mo at madidiscover mo sa linggong ito, this will give you the push or parang boost na parang okay, ito pala gagawin ko, now I know kung anong gagawin ko dapat. Ngayon parang yun yung sabi ng spirit guides mo na it will help you tremendously kung ano man tong marirealize mo, kung ano man tong malalaman mo sa linggong ito na parang kaya pala, ganun pala dapat, ganito pala dapat kong gawin. So ngayon magigising ka na, yung dati mong kinasadlakan at dati mong sistemang ginagawa, ngayon magbabago na yan.
for the better. May realize mo na yung the secret sauce or the better way or the better option para tulayin yung mga bagay na gusto mo. Napaka-blessed mo rin this week, Virgo, kasi nandito si Archangel Gabriel telling you na parang may basbas siya sa'yo, protektado ka niya, at makinig ka daw sa mga protection at basbas at gabay at messages na kaloob niya sa ating lahat this week. Okay? Napakaganda. Awakening from something beautiful, awakening from something na kailangan na talagang malaman at kailangang aksyonan na this week. Okay, Virgo? So, pag-usapan natin yung full spread, but first, ilan muna ang yung major arcana para sa linggong ito. You have 1, you have 2, 3, and 4. 5! You have 5 major arcana sa buhay natin ngayong linggong ito, Virgo. Napakadami. Napakalakas sa enerhiya ng mga ito sa buhay natin. Kaya pag-usapan natin muna yung mga major arcana mo, okay? You have the Moon, you have the Wheel of Fortune, you have the Strength card, you have the Justice card, and the Judgment card. Okay, for a very long time, meron ka daw ginagawa Virgo, parang sobrang hirap, nakapagod, ang hirap mapanalunan o ang hirap pagtagumpayan, ang hirap idiretso, ang hirap itawid. Meron ka maraming ginagawa this time. Napakatatag mo. Napakatatag. Nakita ko na parang you're very resilient. You did your best. Lahat ginagawa mo para lang matapos ito, para lang mapagtagumpayan mo. Nakita ko na ilang beses ka na nag-fail pero laban ka pa rin ng laban. And parang dito, I'm seeing you just doing the right thing. Parang sinusunod mo lang yung payo, sinusunod mo yung tradisyon, sinusunod mo yung sistema para hindi ka magkamali. Ganun tayo mga Virgo, we are very, very good at following orders, very perfectionist tayo, kung ano yung sistema, yun ang gagawin, kung ano yung nakasanayan, yun ang gagawin, kung ano yung dapat gawin, yun ang ginagawa natin. At nakita ko talaga, you're a great follower. You're a good doer of the right thing. At napakatatag mo, napakasipag mo. Pero ngayon nakita ko na magigising ka daw sa isang katotohanan about something na hidden sa'yo. Something na hindi mo akalain na, yun pala yun, ganyan pala yan. Or there are things na hindi mo alam or hidden nga sa'yo o nakasikreto sa'yo na ngayon magkakamap yan sa surface. Ngayon, lalabas yung sekreto, lalabas yung katotohanan, lalabas yung dapat mangyari o yung dapat mong malaman this week. At ito yung nagbibigay sa'yo ng kalakasan, Virgo, na sundin, to pa rin, aksyonan para patuloy na umikot yung swerte sa buhay mo. Okay? Parang meron talagang nakita ko yung pagbabago for the better, merong redirection na parang all along ito ginagawa mo, all along sumusunod ka sa utos, all along ginagawa mo yung tama, kahit nahihirapan ka, kahit napapagod ka, kahit parang question mo na kung ano nangyayari, may mga bagay kang hindi naintindihan pero ginagawa mo pa rin, nagpapakatatag ka para lang matupad yan. Pero sabi ng spirit guides mo talaga this week, there will be something magi-click na parang, ganito pala dapat, yun lang pala ang posisyon, yun lang pala ang dapat kong gawin, bakit pa ako naghihirap dito? Ngayon, you will learning the secret of something beautiful in your life na kailangan mo aksyonan, gawin, sundan, in order for you to umangat ka na. Parang ngayon may pagbabago daw sa iyong kapalaran this week. Napakaganda. Something's changing for the better. Kaya sundin natin ito kung ano man yung madidiscover mo na parang, yun pala yun. Now, take action on that so that magkaroon na ng malaking pagbabago sa iyong kaswertehan, especially when it comes to your work and money. Okay, Virgo, napakaganda for you. So, yan ang paunang mensahe sa iyo ng 5 nating major arcana. Napakarami nating major arcana for the week. At talagang nakita ko ito, wala namang pangit na dala yung major arcana natin. Sinasabihan lang tayo na merong kailangan baguhin o mag-upgrade. Mag-upgrade sa ating sistema sa pag-abot ng mga pangarap natin para mas mabilis umikot yung swerte sa ating time for the week. Okay? Napakaganda. So pag-usapan natin, Virgo, ang iyong detalyado, hindi bitin, na talagang comprehensive na spread for the week. At the center, you have the Page of Wands here. Si Page of Wands, yes, talaga may darating sa iyong bagong bagay. It's either kalinawan, new job, new opportunity, o talagang parang may bago kang yayakapin. That's what I'm hearing. May darating talaga sa buhay mo. I'm seeing a new person. I don't know why. A new person na magbibigay sa iyo ng, I don't know, fresh of breath air. Parang paggaan ng kalooban mo. And parang attracted ka sa kanya o na-force mo yung sarili mo to be with that person. Yan ang nakikita ko for other Virgos, so hindi para sa lahat. Meron kang bagong makikilalang bagong tao na stranger sa buhay mo pero attracted ka. At yun na marirealize mo this time na parang, oh my gosh, siya ba yun? Siya na ba yung para sa akin? O hindi pa. So medyo may mga awakening ka daw this time around when it comes to a connection with someone.
But for others, sa ibang Virgo natin dyan, nakita ko rito na yes, you're gonna accept a new job, a new opportunity, isang bagong pagkakataon, or another role. I don't know why I'm seeing someone on a community or in a group na parang meron kang i-accept na bagong role at yun talaga ang bibigyan mo ng kalakasan mo, didibdibin mo tong role na to at ibibigay mo ang lahat in order for you na maging successful sa bagay na ito. Nakita ko na kapag plano ka na at nakita mo, ikaw mismo, nakikita mo mismo na magiging fruitful, magiging malago at magiging matagumpay itong bago mong sisimulan. At yung awakening mo this week, talaga nakita ko na parang na-realize mo na kailangan kong galingan, kailangan kong ibigay ang lahat ko because nakita mo kung gaano kahalaga itong bagong blessing na ito. Napakaganda. Page of Wands also is a card of good news ha. So may good news ka rin aabangan this week. So, Virgo, i-clarify natin si Page of Wands. Ano ang magandang dulot sa atin ngayong linggong ito ni Page of Wands? I-clarify natin para mas mabilis at mas malinaw sa atin kung ano ang kanyang nilalaman. Talaga meron kang bagong yayakapin. I'm seeing excitement in your part. Parang walang takot, walang kaba, walang alinlangan at excited ka pa dito. Nakita ko yan. Page of Wands being clarified by the Six of Swords. Wow, yes. This opportunity na darating sa'yo, na bibigay sa'yo ng yung spirit guides will give you the boost. Boost para umabante na. Because Six of Swords is like parang transition, going to a better life, going to a better situation, patapos na daw yung paghihirap, especially here may nakita kong 10 of Pentacles at saka bilog, talagang ending of a cycle, dalawang bilog, the moon, the wheel, and yung mga pentacles sa loob ng 10 of Pentacles. It's really about you ending a cycle. May patapos, meron ka ng iwanan, meron ka nang tatapusin. Kaya siguro magigising ka na sa katotohanan telling yourself, okay, time na to leave, time na to move on, time na to upgrade. At ito yung upgrade na yun. Yayakapin mo yung bagong opportunity para makasulong ka na, makapag-upgrade ka na, makapagdiretso ka na sa bagong status ng life mo. So very, very beautiful this week. Kaya kung meron ka mang iisipin ngayong linggong ito na bagong trabaho, bagong simulan na negosyo, o kaya meron kang yayakapin na bagong opportunity na alam mong, teka, may potential sa akin to go for it kasi nakita ko na may patutunguhan yan at meron kang advancement dyan. Congratulations, Virgo. In the area of what you want, you have the moon card here. Yes, ngayon, marami ka mga tanong sa journey mo. Siguro nahihirapan ka na, napapagod ka na, hindi mo alam kung paano mo to idediretso. Meron siguro sa iyo nawawala ng pag-asa, nawawala na ng kumpiyansa sa sarili na baka kailan ba to matatapos, kailan ko ba to makakamit, may patutunguhan pa ba to, may saysay pa ba to. Nakita ko sa inyo pagod na kayo, no? Overworked, very tiring na, and you can't seem to find the light at the end of the tunnel. Pero sabi ng spirit guides mo, this week is a clarity time. Kasi lumabas siya kasama ni Judgment card. Judgment card's all about being awakened. Talaga magigising ka sa katotohanan about something na talaga nilalakad mo, something na pinagtatrabahuhan mo ngayong linggo. Whether may realize mo, hindi para to para sa akin, o kaya may realize mo, meron pa pala ibang mas magandang ruta para sa akin dito, o kaya may realize mo na time na to give up, baka meron akong bagong bagay na kailangan kong yakapin, Pero meron sa inyo nakita ko na, just follow though your intuition, okay? Kung ano yung nararamdaman mo, Virgo, na tamang gawin. Kasi tayo mga Virgo, malakas ang ating intuition eh. Pag ayaw natin, ayaw natin. Pag gusto natin, gusto natin. At walang kahit anong paliwanag, walang kahit anong explanation ang pwede magpabago sa isip natin once nakapag-decide na tayo. Kahit ako, as a Virgo, ganyan din ako na parang, whatever I have decided to do, pinag-isipan ko to na matagal, pero pag nakapag-decide na ako, yun na yun. Gagawin ko na siya. At kung ano man ang resulta, at least ginawa ko yung gusto ko at ginawa ko yung napag-isipan kung gusto kong gawin. So ngayon, para sabi ni Spirit Guides, is this what you want to do? Itong matarik, talagang mahirap na daan at direksyon, pero alam mo sa sarili mo na ito yung gusto mo kasi yun yung tawag ng iyong intuition. Go, push! Pwede mo siyang ituloy. At nakikita ko rito na your intuition, your faith, will lead you further. At talagang malalaman mo rin ang sagot in the near future. Nakita ko na malilinawan ka din kung ano talaga ang direksyon na ito at kung para saan ito. Nakita ko na kung ano mapaghihirapan mo, magkakaroon niya ng magandang resulta. The moon card is being clarified by, sagutin natin, yung the moon. Nakita ko rin dito na parang kung meron ka man daw alinlangan o parang nangangapa ka at hindi mo alam ang susunod mong gagawin, you just need to meditate and close your eyes and ask yourself what is the next best thing. Because your intuition is there telling you, lumabas, kunin natin, bumaliktad. You have a 3 of cups, the 5 of cups. Masyadong madami, hindi ko siya kukunin. Masyadong magulo yung bumaksak na yun. It's not a clarifying thing, it's too many. Bigyan mo ako spirit guides ng nag-iisang card para magbibigay ng sagot kay the moon card. It's too many. Yes, pati yung cards na lirito sa hantad ng the moon na to. Maraming daw questions, maraming secrets na nakaano sa'yo. Pero yung unang lumabas kanina, it's all about 3 of cups. All about you having this parang
tawag dito yung premature celebration. Huwag ka daw munang mag-celebrate agad-agad with the Three of Pentacles there, Three of Cups there. Nakita ko na parang huwag ka daw munang mag-early celebrate. Kailangan mo daw munang dire-diretsuhin ito, gawin agad, trabahuhan, alamin ang katotohanan bago ka maging hayahay. O yan, tumalon dalawa, kunin na natin. You have the Queen of Cups, yes. Importante ngayon ang iyong peace of mind. Importante ang iyong kapayapaan, ang iyong isip. So make sure na what makes you happy, go for it. Tinatawag din ng spirit guides mo na kung meron ka man naguguluhan daw sa isang bagay, Virgo, kailangan tanungin mo ang puso mo, saan ba ako masaya, saan ba ako magiging maligaya, saan ba ako magiging payapa, ano yun ang yun daw ang gawin mo. Listen to your heart. Your heart will tell you kung anong dapat gawin sa mga questions mo this time. Okay? Nag-clarify din niya ang Ten of Pentacles. Yes, here, sabi dito, it's all about lifelong dream, long-term goals na para sa iyo at sa pamilya mo. Kaperahan ito with the Ten of Pentacles, 2 beses pa lang lumabas. This is 10-10, yes, leaving something behind. 10-10, tapos na yung cycle, tapos na yung paghihirap, tapos na yung pagkadapa mo sa bagay na yun. Kung ano man po yung problem mo this time, Virgo, nakita ko na aangat ka na. Meron ng paglago, meron ng pag-abante. With the Ten of Pentacles clarifying also the Moon, sabi rito na isipin mo daw yung pangmatagalan. Kung ito bang ginagawa mo this time, kahit malabo, kahit nakapagod, kung ito yung magpapaligaya sa'yo, magbibigay sa'yo ng kapayapaan and also a long-term na gain, especially pagdating sa yung kaperahan and legacy for your family. Halimbawa, it's all about makaipon ka for the house, makaipon ka para sa gamutan, o makaipon ka para sa kids, sa future ng mga kids mo. So, kailangan daw talagang alamin mo kung this is something that what you really want. Kasi pang matagalan ito, nakita ko itong bagay na to na hidden from you, sabi ng spirit guides mo, it's a for long-term gain kaya kailangan talaga isipin mo yung bagay talagang papaligaya sa iyo para kung ano man yung maisip mo this time na gagawin mo, sisimulan mo, ay maging hayahay ka o maging komportable ka for a very long time. Kasi nakita ko dito na itong gagawin mo this time, this will be your career or this will be an endeavor na mananatili sa buhay mo ng pangmatagalan. Kaya kailangan mahalaga, unahin mo ang puso mo at ang iyong kapayapaan para to make sure na this is something na hindi mo pagkisisihan in the near future. That's what I'm hearing, no? Lifelong gain that will give you tranquility, peace of mind, and talagang masayang puso. Okay? Sa Page of Swords mo, ito ang iyong what you need. You have, sabi ng spirit guides mo, you need to fight even if hindi ka ganun kahanda o parang akala mo you're not ready, akala mo walang pag-andar, akala mo kailan ba yung right timing? Pero sabi ng spirit guides mo, hindi mo malalaman yung right timing kung hindi ka hahakbang. Yan ang natutunan ko sa buhay, Virgo, na you will never know kung handa ka na pala kung hindi mo iaapak ang paa mo paabante. Okay? Because sabi na, may basa akong quote parang you will only realize that ready ka na pala kapag humakbang ka na. Kasi in so much preparation, sa sobrang paghahanda, nakikita mo yung mga problema, nakikita mo yung mga aberya, lalo kang hindi hahakbang. Pero kapag humakbang ka na, doon mo daw malalasap, doon mo mararamdaman na, okay, kaya ko pala, ihakbang ko pa. Yan. With the Page of Swords here in the area of what you need, kailangan mo daw malaman yung impormasyon. Okay, you need to find out the truth. Kaya pala meron talagang itong judgment card. Magigising ka sa katotohanan once nalaman mo yung truth or information about something. Halimbawa sa trabaho, kaya pala hindi umaaba-abante yung isang project o isang papeles. Parang kailangan mo daw alamin ang katotohanan. Find, search, call. Pwede mo rin tawagan. Pwede mo napuntahan doon. Alamin mo talaga personal na parang, uy, ano nangyayari dito? Bakit hindi umaandar? Anong problema? Ano dapat kong malaman? Kapag nalaman mo ng impormasyon na yun, nakita ko rito sa kagagawa ng action because magigising ka sa isang truth. Parang, okay, ganun pala. Okay, now I know na kung ano gagawin ko. Because the truth will be given to you whether in the paper form or in the call or text or chat. Nakita ko yan na parang yung impormasyon na yun ang gagamitin mo para alam mo yung next step mo. Na parang, mali pala yung nangyari. Malalaman mo na yung whole truth and nothing but the truth para makaabante ka na magawa mo yung dapat mong gawin. Okay? The Page of Swords rather is being clarified by the Three of Swords. Napakaganda nito. Sabi ng spirit guides mo, marami kang lessons in the past, marami kang mga ginawa in the past, at sabi ng spirit guides mo, you need to learn from them. Nakita ko na parang merong mga bagay kang ayaw gawin o ayaw tanungin because nahatakot ka masaktan, nahatakot ka ma-reject, o nahatakot kang ma-confirm yung mga kinakatakot mo. Virgo? Merong mga dapat ka na talagang malaman pero ayaw mong tanungin, ayaw mong lapitan, ayaw mong busisiin, ayaw mong maging curious ayaw mong buksan. I'm saying, ayaw mong buksan dahil kapag nakita mo yung loob, baka ma-confirm yung mga takot mo, ma-confirm yung mga heartaches mo, ma-confirm yung mga bagay na talagang kinakatakot mo nga this time. No, nakita ko rito na Virgo, what you need to do daw is face the truth.
Face the truth para malaman mo kung talagang heartbreaking ito o hindi. Pero nakita ko naman dito na hindi to heartbreaking. This is all in the mind, Virgo. Bunga rin ito ng mga nakaraan mong dinanas, mga nakaraan mong na-experience, kaya ngayon takot na takot ka. Pero in reality, this is nothing. Alam, nakikita ko kakayanin mo to, kaya harapin mo na, itanong mo na, abuhusiin mo na, just tell the truth or ask for the truth. Upuan nyo na yan, hilahin mo na siya, upuan nyo, sabi mo, ano ba talaga nangyayari? Sabihin mo na sa akin. Diretsahan ng totohanan para makamove on na ako agad-agad. Para hindi mo na laging isipin pa itong mga heartaches na to na hindi naman para talaga heartaches. It's just that nasa isip lang siya at kinakatakot mo lang siya, no? So ngayon, face the truth para matigil na itong mga duda, takot, pangamba mo para makapag-move on ka na and also para magawa mo ng karampatang gagawin moving forward, okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the Page of Cups here. Ito ang naka-apekto dito. A sudden surprise. Meron ka daw matatanggap ngayon na gift or good news o talaga nakakagulat na impormasyon na talagang ikaw magbibigay sa iyo ng una-una ma-overwhelm ka pa. Okay po, yan na pala. Sorry, hindi ko inaasahan na darating siya this time. So sobrang overwhelmed ka sa mag-view, baka mag-freeze pa kasi hindi mo inasahan ito eh. I don't know kung ano po itong secret surprise na ito, pero kahit sa akin nakatago siya kasi nga sikreto nga siya. So this week natin siya malalaman at ito yung naka-apekto talaga dito. Parang sabi this time, this surprise will lead you to excitement, talagang pagkagulat, pagkatuwa, pagka-excite, energy, sobrang taas mo, and then yayakapin mo siya na parang, okay, nandito na pala, gagawin ko na siya, yayakapin ko, hindi ko sasayangin yung pagkakataon because nakita mo na ito yung maghahatid sa iyo paabante, no? An unexpected surprise will make you embrace this opportunity patungo sa pagsulong ng buhay mo. Napakaganda. I'm seeing someone being offered. I don't know why. Naramdaman ko yung offering. May mag-o-offer sa'yo siguro na bagong trabaho o bagong opportunity from someone someone with authority, someone na may posisyon, someone na may sinasabi o someone na may mabigat na posisyon nga sa isang kumpanya o sa isang lugar na parang siya magbibigay sa'yo ng magandang balita na posisyon na kailangan mo yakapin, kailangan mong gawin because this will give you talaga the moving forward, okay? Clarify this Page of Swords. And this is something unexpected. So parang sabi ng spirits mo, focus ka dyan ha. Wag mawawaglit lang iyong mga mata. Just do what you can. At nakita ko na hindi naman ibibigay sa iyo to ng wala lang eh. Nakita ko na ibibigay sa iyo to kasi may nakakita ng potential mo. May nakakita ng galing mo. Kaya ikaw ang binigyan ng ganyang task or ganyang position. The Page of Cups being clarified by the Two of Cups. Yes, nakita ko talaga kontrata. Nakita ko rito na parang mutual understanding. Nandiyan na yung agreement. Meron nakapansin talaga ng galing mo, ng husay mo. Someone is gifting you the yes card. Parang yes, kuha ka na Virgo, na sa'yo na, nabigay na sa'yo, magugulat ka actually. And for some, nakita ko contracts, yung agreement o pag-uugnayan ay nagkaroon ng magandang resulta. So kung meron man sa inyo na inaasikaso kang passion project o mga bagay na parang dati akala mo tapos wala na siguro yun, di siguro ko papasa dun, baka wala na yun, baka hindi ako natanggap o baka hindi nagustuhan yung presentation ko o baka nakalimutan na ako, ganyan. Pero ngayon nakita ko na mutual, talagang agreement. Something is parang marriage ito eh, marriage of two parties, marriage of two jobs, marriage of two negosyo, marriage of two ideas, ganyan. So nakita ko rito na there will be alignment in you from your spirit guides sa parang ito talaga yung destined mong makuha. Kaya congratulations kung itong darating sa buhay mo na agreement, negotiation, kontrata, bagong trabaho, bagong someone coming into your life giving you the good news. So congratulations. In the area of your near future, you have the Ten of Pentacles here. Yes, sitting here, enjoying the fruit of your labor, meron ka ng pangmatagalang trabaho. Nakita ko talaga na itong yayakapin mong ito ay talagang trabaho or endeavor o negosyo na pangmatagalan. Okay? Dito ka nakukuha ng pang-retirement, dito ka nakukuha ng pang-aral sa mga anak, pampatayo ng bahay, o kaya pampaayos ng bahay. Nakita kita na meron ka naman madudukot anytime that you need. No? Napakaganda. I'm saying very prosperous and very mayabong. Kaya manlibre ka naman dyan, Virgo, na near future. I'm seeing you gaining more than what you have this time. Malagong kaperahan in the near future. I don't know, marami sa inyo nakita ko na magnenegosyo kayo o magkakaroon kayo ng sariling pagkakakitaan na hindi na kayo empleyado. Yan nakita ko sa iyo in the near future ha. Future pa ito. Na parang magkakaroon ka ng sarili mong pagkakakitaan or sideline na pinaplano mo pa lang ngayon, pero nakita ko na itatayo mo na in the near future kasi iniisip mo yung future ng anak mo. Iniisip mo yung papaaral niya, okay, iniisip mo na yung bagay na kailangan masiguro mo o ma-make sure mo na secured ang future ni anak, kaya lalaksan mo ang loob mo in the near future na itayo na ito o gawin na yung pangmatagalang kita. Okay? Clarify natin sa Ten of Pentacles.
Ano kaya ito pang matagalan na to? I'm seeing someone buying a car. Ayan, lumabas na. You have the King of Cups here. Yes, hayahay ka na talaga. Wow. A very, very solid, parang donyang-donya ka na o don na don ka na in the near future. Nakita ko yan. Makakaipon ka na. Pareho kayo, ikaw to, oh. Very serene, very tahimik, parang lahat ng bagay na meron ka nasa iyo. Lahat ng bagay na pinangarap mo nasa iyo. At yung kapayapaan na hinihiling mo before, hindi ka nangarag, hindi ka natakot, paano ako makakabayad next month, paano ako makakabayad sa ilaw, sa tubig, sa kuryente, hindi mo na problemahin yun. Nakita ko na meron ka talagang paghuhugutan ng pera na panggagastos mo sa mga pangangailangan mo in the near future. At eto ka na, nakaupo ka dyan and very, very happy with your decision, very, very happy with what you have. Congratulations, Virgo. Napakagandang near future. In the area of your challenge for the week, you have the Justice card here. Challenge sa'yo sa linggong ito, yung gawin ng tama. Virgo, gawin ang tamang paraan. Marami kang dapat matuklasan here with the Judgment card here. Like I've said, merong mga impormasyon na darating sa'yo sa linggong ito na magbibigay sa'yo na parang, yun pala yun, ganun pala, magigising ka talaga eh. Something awakening you eh. At ito'y blessing ha, huwag mo tong katakutan, huwag mo tong isipin, ano ba yan, magigising ako sa katotohanan, ibig sabihin, merong mga mali pala akong ginagawa. Okay lang yun. Ibig sabihin, binibigyan ka ng chance ni God na baguhin ang mga bagay-bagay, itama ang dapat itama, o kaya ituwid ang dapat ituwid. Para hindi ka na daw magsayang ng oras, hindi ka magsayang ng pera, hindi ka magsayang ng pagmamahal. Kung ito man ay maling relasyon, sabi ng spirits mo, may malalaman ka daw talaga this time. Some of you pertaining to the law, it's either about your relationships. Some of you, it's all about yung mga nilalakad mong papeles. Sabi ng spirits mo, marami mga bagay na kailangan mo malaman na katotohanan tungkol dyan para makapag-step forward ka ng dire-diretso. It's all about you doing the right action para makuha mo yung right result. Halimbawa, pupila ka pala for agency ng isang trabaho, tapos akala mo ito lang yung papeles sa kailangan. Yun pala, hindi mo kasi tinanong, kaya hindi mo nalaman na 2 papeles lang pala halimbawa ang kailangan. So ikaw naglakad ka pa ng 10 papeles, hindi pala yun ang kailangan. So parang nagsayang ka ng oras. So ngayon sabi ng spirit guides mo, the challenge for this week is to know the truth. Yung katotohanan about something in your life para alam mo agad yung next step mo. Kasi kapag pag malabo ang isip mo o kaya hindi mo totally nalalaman ang katotohanan, paano ka makakakilos para mo malalaman yung next big step mo. So now, importante na dapat alam mo lahat. Yung nakalatag, yung gagawin para alam mo rin yung kaukulang step mo, Nakita ko kasi talaga in the area of what you want, gusto mo talagang umasenso for the family. Gusto mo ng kapayapaan at masagot yung mga tanong mo So para masagot ang mga tanong, kailangan malaman ang katotohanan. Okay? Para sabi ng spirits mo, huwag kang mahiyang magtanong, huwag kang mahiyang tumawag-tawag o mangulit kung talagang yan ang kailangan para malaman mo yung buong katotohanan para mapayapa ka. Go! Because the truth will give you a brand new beginning, especially here with the Judgment card here. Bagong pagkakataon, bagong pag-asa, bagong daan. Basta malaman mo yung katotohanan sa linggong ito, okay? The Justice card is being clarified by dalawa, kunin natin. The Wheel of Fortune and the Justice card. Wow, clarify niya yung sarili niya. Sabi niya, yes, sabi ko sa'yo, basta malaman mo lang ang katotohanan, makakaabante ka na. Basta malaman mo lang yung right way or proper sistema, proper na mga papeles, proper na mga dokumento, anything that pertains about the truth and about the right thing to do. Yan ang gawin mo, sundin mo lang yan para ang swerte ay kumapit sa'yo. Para mag-iba daw ang kapalaran. Kasi, halimbawa, for a very long time, ito yung ginagawa mo, gawa. Pero parang naramdaman mo mali. Bakit mali? Bakit mali itong ginagawa? Bakit walang magandang resulta? Yun pala, mali yung paraan mo. Hindi mo pala kinonsult o hindi mo inalam yung katotohanan para sana naging matama na yan all along. So ngayon, alamin mo yung truth para umayos yan, para umikot talaga ang kapalaran at ang swerte in your part. Nakita ko rito na once malaman mo ang truth at actionan mo, nagbabago talaga ang iyong kapalaran this time. Talagang magiging swerte ka na. Kasi magtutuloy-tuloy na yung mga bagay-bagay in your favor. In the area of your fortune, you have the Wheel of Fortune here. Yes, gagaan na ang lahat. Kung meron kang pinaplano this time, Virgo, na gawin, go, push, gawin mo na. Because magaan ang iyong kapalaran this week. Ang mga bagay-bagay ay mabilis mong matatapos, mabilis mong ma-accomplish, magkakaroon ka na ng resolution, kalinawan, nakita ko yan na parang, ito lang pala ang gagawin, ba't ba ako nagpakahirap doon? Ito, this time around, alam mo na yung sikreto, alam mo na yung sistema, para maging smooth sailing ang lahat. Nakita ko rito, Virgo, na iikot lang ang kapalaran mo iikot lang to kapag inaksyonan mo itong maridiscover mo. Aksyonan mo yan. Huwag mong tulugan, huwag mong i-ignore. Kapag may nalaman kang truth about someone or about something, go, push, aksyonan. Depende sa kung anong mararamdaman mo, depende sa gusto mong gawin. Basta, kailangan may aksyon. Kailangan may magbago daw sa mga bagay na magigising ka this time. With the Wheel of Fortune here, telling you, patuloy itong iikot once na ikaw ay active. Hindi pwedeng haya-hayahay o tatamad-tamad o kaya higa-higa. Kailangan kilos ng kilos para patuloy na pumasok ang energy of money. Ang money ay energy, okay? Hindi pwedeng
kinakatamaran ng energy ng pera. So make sure this time around, go, push, work, at huwag kang matakot, huwag kang kabahan because nakita ko na the odds is in your favor. Pabor sa iyo ang kapalaran this time, kaya huwag mo nang katakutan gawin yung gusto mong gawin. Magiging successful ka dyan, okay? The Wheel of Fortune is being clarified by the Eight of Wands. Yes, focus, go, push. Dire-diretso ka lang daw because Eight of Wands is a card of talagang swift success. Meron ka mapagkatagumpayan this week na talaga bang sure ball iyong iyo. Quick success, swift success. Just focus on it ha, mag-focus ka. Tingnan mo to, parang silang dart, itong mga wand ito, parang dart, tapos ito yung target sa dart, di ba? Parang igagaron mo siya sa dart. So parang sabi rito, gawin mo yung mga kaya mo, mag-focus ka doon para makuha mo yung jackpot. Okay? Mag-focus ka, do your best, wag mawawaglit, wag madidistract, do your all, at talaga naman makukuha mo siya iyong iyo. Congratulations. May mabilis, magaan, at talagang siguradong swerte sa'yo this week. Congratulations. In the area of your divine advice, you have the strength card here. Yes, magpakatatag ka pa daw. Pakatatag, gawin mo yung makakaya mo, huwag ka hihinto, huwag ka susuko. Marami ka ng pinagdaanan in the past, Virgo, na alam kong nag-fail ka, natalo ka na, o kaya nalugi ka na before, pero ngayon sabi ng spirits mo, kayanin mo. Kaya mo to. Be gentle also to yourself habang ginagawa mo ito. Habang dinadaanan mo lahat ng to, be gentle to yourself. Ito yung pagkakataon, sabi ng spirits mo, na mahalin mo doon ang sarili mo. Especially sa mga malalaman mo this week, ha, meron ka doon kasi talaga marirealize, marirecognize, o kaya magigising ka nga sa isang katotohanan. And sabi ng spirits mo, magkaroon ka ng kabaitan, kindness, and gentleness sa sarili mo. Because maraming tao sa paligid ang susubok sa'yo this time around. Use that strength and love yourself more. Okay? The strength card, clarify natin kung ano ang kanyang hantad at dating sa'yo this week. You have the judgment card. Talaga, magigising ka sa katotohanan. Para sabi ng spirits mo, once you know the truth, once nag-elevate na yung knowledge mo sa isang bagay, actionan mo, be kind to yourself. Ang narinig ko, sabi ng spirits mo, sarili mo kakampi mo this time. Okay, sarili mo kakampi mo this time. Don't force things. Huwag mong puwersahin. Gawin mo lang yung mga kaya mo, pero don't control, don't force it. Just go with the flow. Gawin mo lang yung mga kaya mo and then let God do the rest. Judgment card din mo, pinagpasa-adjust mo na kay God. Parang tinaas mo na sa kanya yung mga mangyayari. Kaya ganoon din ikaw. This time around, just do your best, do what you can, be kind to yourself, and let God do the rest. Okay? Ang outcome mo, pag-usapan natin later, pero ngayon, bigyan mo na kita, Virgo, ng additional na swerte or teacup oracle for your week. Okay? You have but take care, enemies are working against you. Yes, ngayon, ingatan mo ang sarili mo, ingatan mo din ang mga ginagawa mo. Hindi lahat ng tao dapat makaalam niya mga yan. You have butterfly, a change for the better. Yes, awakening and change for the better is coming for you. Congratulations. You have rose, romance is in the air. Like I said kanina, meron ka talagang yayakapin. Di ba sabi ko sa'yo sa opening natin, meron kang yayakapin na new person na parang papapasokin mo sa buhay mo. Very excited ka. There's a confirmation for that. Para sa ibang Virgo yan ha, meron kang bagong love life or romance. Okay? First, another message, you have firecracker, excitement. Yes, talaga meron ka exciting news coming to you this time. Another message, older woman, meron ka daw ugnayan o mga dapat asikasuhin sa isang matandang babae sa buhay mo na kailangan mo daw pag-usapan o kailangan mo siyang intindihan kasi may concern daw sa kanya. Okay? Another message, you have funnel, period of frustration, lessons to be learned. Yes, meron ka talagang matutunan daw eh. Dapat ka magising sa isang bagay para alam mo na yung tamang gagawin soon. Okay? Another message, you have rabbit, too much concern with sexual matters. Tungkol sa iyong mga sexual matters in your relationships, sa iyong gender roles, minsan wag mo do isipin yan, just do your thing, okay? Another message of dragon, beware of self-delusion. Ngayon, dapat daw lahat ng gagawin mo ay nakabase sa iyong realidad. Okay? Huwag mo masyadong matayag, huwag mo masyadong grandioso. Kailangan nakabase, rooted sa iyong reality. Okay? Another message of rooster, an arrogant, boastful person you should not cross. Meron daw taong mayabang, arrogante. Huwag mo nang pansinin. Iwasan mo na lang para walang komplikasyon sa buhay mo. Okay? Another message, you have frying pan, trouble, accusations. Okay lang yan. Nakita ko rito na kaya mo lagpasan yan, yung mga trouble, mga akusasyon, mga problema. Kaya mo lagpasan yan kasi nakita ko magigising ka talaga sa katotohanan para alam mo yung next step mo. Bigyan kita ng additional pag-focus for the week na kailangan mo isabuhay, isang bagay. You have perseverance, yes. Katapangan, sipag, dire-diretso, wag hihinto, wag susuko, sigasig sa isang bagay. Ito yung linggong ito. Maging masigasig ka at everything will go out in your favor. Okay? Outcome mo, pag-usapan natin, Virgo, ano kaya ito? Ihanda mo na muna ang iyong isang tanong ha, sasagutin ko yan later. Ang outcome mo for the week, Virgo, for July 7 to 13, you have the devil card. Yes. Talagang magigising ka sa katotohanan.
Alam mo na yung tamang sistema, alam mo na yung secret, alam mo na yung gossip na kailangan mo iwasan, mahigising ka na sa katotohanan about toxic people, sa mga taong dapat putulin sa buhay mo, sa mga mali mong routine. Baka naman meron ka mga routine everyday na mali pa lang yun, asikasuhin mo na yan. O kaya may mga habits ka na hindi pa nakakatulong sa'yo, sobra ka nagpupuyat halimbawa. O kaya meron kang mga family members or people in your circle na parang na-realize mo, teka, puro drama to ha, puro chismis, puro gossip, puro mga conflict na nakukuha ko sa inyo ngayon, para handa mo silang putulin para makaabante ka na. Alam mo, nakita ko rito, Virgo, ito ay isang mapagpalayang linggo para sa'yo. Malalaman mo na yung katotohanan at yung mga bagay, tao, sitwasyon, pangyayari na kailangan mong baguhin, kailangan mong putulin, kailangan mong iwanan para gumaan na daw ang buhay mo, para makapag-move forward ka na. I-clarify natin sa Devil card para mas malinis at mas maayos. Lumipad. Yes, the Six of Pentacles here telling you na parang before kasi unfair eh. Naramdaman ko yan. Before unfair. Na parang lahat binibigay mo, lahat ginagawa mo, pero parang walang bumabalik o parang iniisahan ka, niloloko ka, minamanipulate ka, tinitake for advantage ka. Yan, tinitake for granted ka. Na parang lahat binibigay mo, yung pala inuutakan ka lang, yung pala ginagamit ka lang. Ngayon, puputulin mo na kasi na-realize mo, ibibigay ko na lang yung mga meron ako, pagmamahal, pag-ibig, negosyo, trabaho, pera, effort, pagpapawis ko sa isang bagay, doon lang sa kapaki-pakinabang, yung mga hindi, bibitawan mo. Nakita ko na you're gonna leave something or someone behind because hindi na talaga siya valuable para sa'yo at na-realize mo kung gaano pahalagahan yung sarili mo this time. So congratulations. Talagang this is a week of awakening for all of us. Congratulations, Virgo. So ihanda na natin. Ito ang yung July 7 to 13 reading. But now, dumako na tayo sa yung isang tanong, isang sagot. So Virgo, close your eyes and focus on that one question. At ibibigay ko sa iyo ang kasagutan sa question na yan. Concentrate on that question. Spirit guides, ibigatin kay Virgo ang sagot sa kanyang isang tanong. You have 1 and you have 2. Bigyan din kita ng angel whisper confirming message. Ang angel guide mo ay nasa tabi mo ngayon, Virgo. Binibigyan ka ng konfirmasyon at guidance para ito daw ang sagot niya sa iyong tanong. Okay? Open up your eyes, Virgo. Inhale. And exhale. This is the answer to your question. You have the King of Swords upright. You have the Two of Wands upright. You have choose a new direction. And you have meditation brings answer. Okay, sabi ng spirit guides mo, yes, handa ka nang kumawala sa mundo mo, sa nakasanayan mo. Parang time na to let go, time na to move on, time now to have a clear vision on the future. Yung question mo dyan, pero sabi ng spirit guides mo, mag-decide ka na. Take a risk. Move to the things na hindi mo pa nagagawa. Ito yung pagkakataon na talagang ilaban yung mga bagay na bago sa'yo, na alam mong para sa'yo, na hindi siya restricting o hindi ka nakukulong o hindi ka na pinipigilan. Okay? Sabi rin ng King of Swords mo, magkaroon ka ng paninindigan. Fight, go, so good. Maging matalino ka daw sa strategy mo and wag kang pa iba-iba ng desisyon o wag kang urong-sulong. Kailangan panindigan yung gusto mo when it comes to your question and parang find something new. Kailangan talaga ng bago. Kailangan ng parang hindi na pwede dito, hindi na uubra eh. Hindi na siya uubra. Kailangan ng bagong bagay, bagong tao o bagong sitwasyon, bagong environment, something pertaining sa question mo, you need something new. Okay? Sabi naman ng angel mo, you need to choose a new direction. Bagong direction daw. Because nakita niya na hindi daw safe sa'yo yung direction na parang gustong-gusto mo, parang something new is about to come to you. Kailangan bagong landas, redirection, something that is differing sa bagay na kinasanayan mo. You need to move out and chase new things. Sabi nito, meditation brings answers ngayon daw. Okay, sabi ng spirit guides mo, kung nag-aalangan ka pa, may takot ka pa, urong-sulong ka pa, tapos hindi ka pa sure kung susubukan ko ba, gagawin ko ba o hindi, ilalaban ko ba o hindi, mag-stay ba ako sa comfort zone ko o kukunin ko yun, parang urong-sulong ka pa not sure pa. Kasi sabi ng spirit guides mo, sabi ng angel mo, mag-meditate ka daw, close your eyes, huminga ka na maraming beses, at alamin mo sa damdamin mo, sa intuition mo, kung ano yung bagay talagang gusto mo. And that is the right answer. Kung ano man yung lumabas sa meditation portion mo, mag-isa ka lang sa kwarto, just close your eyes, ask yourself, ano ba yung gusto mo, ano ba yung pinakasagot sa tanong mo na yan, kung ano yung hakbang mo sa tanong mo na yan, that is the right answer, okay? Pero malinaw din, sabi ng angel mo, choose a new direction. Meron pa daw ibang bagay Meron pang ibang bagay pertaining to that question ang pwede sa'yo. Kaya nga talaga nakita ko dito si Two of Wands comfort zone mo yan Pag kumawala ka sa comfort zone mo, meron pang ibang bagay na para sa'yo. Meron pang ibang mundo, ibang direksyon, ibang tao, ibang opportunity na pwede sa'yo. Kaya lang ngayon saradong isip Parang limitado lang ang ginagalawan mo Kailangan lawakan mo daw ang mundo mo para mahanap mo talaga yung para sa'yo, para maging clear ang mind mo sa mga bagay na gusto mong gawin. Kaya so good, laban. Hanapin mo talaga yung talagang para sa'yo.
A new direction will give you the clarity, will give you the things na talagang para sa'yo, Virgo. Okay? Yan po ang sagot sa inyong tanong. Hopefully po yung nasagot ko yan. And ito rin po yung inyong July 7 to 13 reading. Sa po kayo nakarasay, sa po kayo nakarelate, comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for watching hanggang dulo. Mga kapwa ko Virgo, this has been James for James Taro PH. God bless everybody.